buto sa tanim ni Jesu Kristo upang tumubo sa tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos may tutulad sa isang nagasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya naalaman kung papaano. Ang lupay siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna sa kauhay na pagkatapos ay mahitik na mga butel. Pagkahinog ng mga butel, agad itong igagapas sapagkat dapat nang anihin. Sa ano natin ihambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus, anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay, anupat ang mga ibon ay makapamugad sa mga sanga nito. Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad nito ayon sa makakaya ng kanilang pag-unawa. Hindi siya nangangaral sa kanila ng hindi gumagamit ng talinghaga, ngunit ipanaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Jesus Nazareno. Nasa ika-11 na linggo tayo sa kariwang panahon ng taon B ng ating pagdiriwang. At ngayon ay araw ng mga tatay. Palakpakan po natin ang lahat ng mga tatay. At higit sa lahat, ang tatay natin sa langit, ang ating Ama na Diyos. Ang pinakaminsahe ngayong linggo ng mga tatay at mula rin sa ating pagbasa na tungkol sa paghahari ng Diyos at kung paano natin ito isabuhay ay isang salita. Pagtitiyaga. Sa salitang Hebreo, ang pagtitiyaga ay sablano. Ngunit ang mga pangalawang pagbasa natin na mula sa Bagong Tipan at ang Ebanghelyo ay mula rin sa Bagong Tipan ay nakasulat sa orihinal sa Koine-Ko na Grigo. Sa Grigo, ang pagtitiyaga ay ipomoni, na sa Latin naman ay patiensya. Ang pagtitiyaga ay napakahalaga. Ito yung ating pag-unawa sa sinasabi ngayon sa ating Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 4, verso 26 hanggang 34, na ang paghahari ng Diyos ay kagaya ng isang bagasik ng binhi, na kung saan tutubo ito, yayabong ito, mamunga ito at anihin, kailangan ang tiyaga ng
naghasik ng magsasaka, hindi alam paano ito tumutubo. Dahil ang kailangan ay ang pag-unawa, matiyaga ang Diyos sa atin. Nagtiyaga ang Diyos sa atin. Gaano man tayo kahina, gaano man tayo karapok, gaano man tayo kuminsan sumusuway sa Kanya sapagkat lalo nating pinahalagahan ang mga material na bagay dito sa mundo. Alam niyo ba na ang isang tao ngayon pagka mawala ng cellphone, nagka-krisis. Pero pag hindi na niya wala na sa puso niya ang Diyos dahil iba na ang kanyang iniisip, hindi siya nagka-krisis. Pinagtiyagahan tayo ng Diyos. Dapat magkaroon ito ng pagtiyaga na ang kanyang paghahari ay gaya ng isang tanim na kung saan ito ay tumutubo, lumalago. Hindi man natin alam, pero lumalago ito sapagkat ang Diyos mismo ang nagpapatubo. Kaya nga sa ating pangalawang talinghaga din, sinabi ng ating Panginoon mula sa versikulo 30 hanggang at 32 na kung saan ang kaharian ng Diyos ay gaya din ng pinakamaliit na butil na binihi ng mustasa. Na kung saan kapag ito'y naitanim, halos wala tayong makikita sapagkat napakaliit. Ngunit ito'y palaguhin at lumalago ng napakalaki na gulay na tanim. Na kung saan magsanga ito, pwedeng mamugad ang mga ibon. Ganon din ang paghahari ng Diyos, nagtiyaga ang Diyos sa atin. Ang kinakailangan lang po natin, napansinin natin ang Diyos. Bigyan natin ang pagpahalaga ang lahat ng Kanyang mga salita. Atin pong isabuhay ang tinuturo ng ating Panginoon sa pamagitan ng Ebanghelyo ng ating pong Hesus Nazareno at ng mga propita. Sa aklat ng mga propita ngayon, sa unang pagbasa, sa aklat ni Propita Ezekiel, Kapitulo 17, verso 22 hanggang 24, ay ang Diyos ay nagpapataas sa mga aba. Kukuha siya ng mura na bahagi ng sedro. Ito'y itatanim niya sa pinakataas na bahagi ng bundok upang ito'y lalago. Ito ay isang talinghaga na gaya tayo ng isang napakamura, napakaliit na bahagi ng itatanim. Pero ang Diyos ang siyang nagpapatibay, nagpapalakas, nagpapayabong sa atin. Kapag tayo'y nanalig sa Kanya at ang pananalig sa Kanya ay nangailangan ng pagtitiyaga. Pagtitiyaga. Pagtitiyaga sa ating buhay panalangin. Pagtitiyaga sa pagbukas ng ating puso at isipan upang ang Diyos ay siyang maghari. Pagtitiyaga ng mga puso natin pagkapumpintig, hawak natin sa ating kamay at pumipintig ang ating puso ay siyang pagkilala na riyan ang Diyos. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Hindi tayo iniiwanan ng Diyos. Ang kailangan lang po natin na bigyan natin ng pagpahalaga, bigyan natin ng pagpansin, bigyan natin ng sentro sa ating mga puso ang Diyos upang siya ang maghari at pumapanginoon sa ating buhay at hindi ang kayamanan, hindi ang kapangyarihan sa mundo, hindi ang katanyagan sa ating kapaligiran. Diyos ang siyang dapat manguna. Diyos ang siyang dapat saysay sa buhay. Diyos ay siyang dapat tunguhin ng lahat. Kapag ka ito'y nangyari, ang tiyaga ng Diyos sa atin ay ating naparisan, ay ating natugunan ng pagtiyaga sa isang malalim at taimtim na buhay panalangin kasama ang marubdob na panampalataya sa Kanya sapagkat siya'y Diyos na nagtitiyaga sa atin.
at napakalaga siya sa ating buhay. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos na siya yung maging sentro ng ating buhay. Naway ang Diyos mula ngayon ay siyang mahalaga para sa ating lahat. Ang Diyos ay siyang pinakasentro ng lahat-lahat sa atin. Amen? Purihin natin ang Diyos.